Si Pia Arroyo Magalona ay isang kilalang talent manager, producer ng konsyerto at tagataguyod ng kalusugang pangkaisipan sa Pilipinas na higit na nakilala bilang katuwang sa buhay at karera ng pumanaw na master rapper na si Francis Magalona. Isinilang siya sa isang pamilyang may pinaghalong lahing Pilipino at Amerikano, kung saan ang kanyang ina na si Edwina Koch Arroyo ay isang Amerikanang may dugong Aleman. Lumaki siya sa isang kapaligiran nagbigay din sa kahalagahan ng paghahanda sa hinaharap, disiplina at proteksyon sa pamamagitan ng siguro sa buhay na naging malaking bahagi ng kanyang personal na pananaw sa pamamahala ng pamilya. Sa kanyang kabataan, hindi siya direktang nagmula sa industriya ng sining o telebisyon, kundi mula sa isang pribadong pamumuhay na may mataas na pagpapahalaga sa edukasyon at pribadong karera bago tuloy ang pumasok at umikot ang kanyang mundo sa industriya ng libangan sa bansa. Nagsimula ang seryosong karera ni Pia sa industriya ng libangan nang maging opisyal siyang tagapamahala ng profesional na buhay ni Francis Magalona noong dekada 1980. Habang umusbong ang katanyagan ng rap music at hip-hop sa bansa, hinarap niya ang hamon ng pagiging negosyante at tagagabay sa likod ng mga malalaking proyekto, album at kontrata ng kanyang asawa. Sa pamamagitan ng kanyang matalas na kaalaman sa pamamahala, itinaguyod niya ang mga tatak tulad ng Francis M. Clothing Corporation at pangasiwaan ng mga schedule, pagtatanghal at pakikipagnegosasyon sa mga malalaking kumpanya ng recording. Ang hakbang na ito ang naglagay sa kanya sa mapa ng industriya bilang isa sa mga pinakamahusay at pinakarespetadong talent manager na kalaunan ay naging daan din upang pamahalaan niya ang karera ng kanyang sariling mga anak na pumasok sa mundo ng sining. Ang makasaysayang pagtatagpo ni Pia Arroyo at Francis Magalona ay naganap noong dekada 80 sa loob ng isang kilalang discotheque na pagmamay-ari ng tanyag na direktor ng pelikula na si Ishmael Bernal. Sa gitna ng isang kasiyahan o pagtitipon sa nasabing lugar, nagkasalubong ang kanilang mga landas na naging simula ng isang masalimuot ngunit makulay na kwento ng pag-ibig. Ang kanilang relasyon ay mabilis na lumalim na humantong sa kanilang pagpapakasal noong taong 1985. Nagbuwang ang kanilang pagsasama ng 8 anak na sina Una, Nicolo, Francis Jr., Maxine, Sab, Elmo, Arkin at Clara, na halos lahat ay sumubok at nagtagumpay din sa iba't ibang larangan ng sining, musika at pag-arte sa telebisyon sa Pilipinas. Noong 6 ng Marso 2009, hinarap ni Pia ang isa sa mga pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay nang pumanaw si Francis Magalona dahil sa sakit na acute myelogenous leukemia sa edad na 44 lamang. Mula nang pumanaw ang kanyang katuwang, pinili niyang tumayo bilang nag-iisang haligi ng tahanan upang gabayan ang kanilang 8 anak sa kanilang mga personal at profesional na buhay. Sa kabila ng mga haka-haka at usap-usapan sa industriya ng showbiz, nanatili siyang matatag at hindi na muling nag-asawa o nakipagrelasyon sa ibang lalaki. Ipinagpatuloy niya ang pamamahala sa mga naiwang negosyo at ari-arian ng pamilya pati na rin ang pangangalaga sa natatanging pamana ng musika at nasyonalismo na iniwan ng kanyang asawa para sa mamamayang Pilipino. Sa pagdaan ng mga taon, hindi nakaligtas ang buhay ni Pia mula sa mga kontrobersiya, partikular na mga usapin ukol sa estado ng kanyang nakaraang kasal at pamilya. Noong Oktubre 2023, naging sentro ng malawakang talakayan sa publiko ang paglutang ng isang dating flight attendant na si Abigail Rate sa programang Pinoy Pawn Stars. Isinawalat ni Rate na nagkaroon sila ng nakaraang relasyon ni Francis Magalona at pinakilala ang kanilang anak na si Gail Francesca. Kasabay nito, nagpahayag ng concert producer na si Robbie Taroza na hindi umano legal na kasal sina Pia at Francis dahil sa isang nakaraang kasal ni Pia at inilarawan ang kanilang naging pagsasama bilang isang magulong relasyon. Sa kabila ng mabibigat na pahayag na ito na yumanig sa mundo ng showbiz, pinili ni Pia ang manahimik at hindi naglabas na anumang opisyal na pahayag upang protektahan ang katahimikan ng kanyang pamilya. Sa kasalukuyang panahon ng 2026, si Pia ay patuloy na naninirahan sa Maynila at aktibong nakikibahagi sa mga gawaing pampamayanan at pampamilya. Ang pinakahuling balita ukol sa kanya ay nakatuon sa kanyang masalimuot ngunit matagumpay na proseso ng makikipag-ayos at pagpapatibay ng relasyon ng kanyang mga anak, partikular na kay Maxine Magalona. Noong Agosto 2025, hayagang ibinahagi ng kanyang anak ang isang malalim at nagpapagaling na pag-uusap na naganap sa pagitan nila ng mag-ina na nag-alis sa mga nakaraang hindi pagkakaunawaan. Ang ganitong hakbang ay nagpapakita ng patuloy na pagunlad ni Pia hindi lamang bilang isang ina, kundi bilang isang individual na nagpapahalaga sa emosyonal na kalusugan ng kanyang buong pamilya. Ang pangunahing pinagkakaabalahan ni Pia ngayon ay ang malalim na pagtaguyod sa mga advokasya para sa kalusugang pangkaisipan o mental health forums. Madalas siyang maimbitahan bilang tagapagsalita sa mga aktibidad ng mga lokal na pamahalaan tulad ng mga programa para sa buwan ng kababaihan kung saan ibinabahagi niya ang kanyang mga karanasan sa pagharap sa paghihati
stress at pamamahala ng pamilya. Bukod dito, katuwang din siya ng kanyang mga anak sa pagpapatakbo ng mga proyektong pang-wellness. Aktibo rin siya sa pagsubaybay sa mga plano ng Agon Records Philippines para sa paglalabas ng mga hindi pa nailathalang kanta ni Francis Magalona upang mapanatiling buhay ang sining ng master rapper para sa bagong henerasyon. Ang pagpapanatili ng legasiya ni Francis Magalona ay hindi lamang nakatuon sa musika kundi pati na rin sa pangangalaga ng mga memorya at sining na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga kabataan. Sa pamamagitan ng patuloy na paggabay ni Pia sa kanyang mga anak, tinitiyak niya na ang bawat hakbang ng pamilya ay nakatapak sa tamang direksyon, malayo sa ingay ng mga walang katuturang intriga. Ang kanyang pagiging matatag ay nagsisilbing pundasyon upang mapanatiling buo ang kanilang tahanan sa gitna ng mga pagbabago sa makabagong panahon. Sa bawat pagkakataon, ipinapakita niya ang kahalagahan ng integridad, pagpapakumbaba at tahimik na paggawa na nagbunga ng mas malalim na respeto mula sa mga tao sa industriya. Ang Francis M. Clothing Corporation o FMCC ay nananatiling nakatayo at patuloy na nagpo-produce ng mga makabayang kasuotan para sa mga Pilipino. Hindi ito nalulugi kundi sumailalim lamang sa isang stratehikong pagbabago upang makasabay sa makabagong takbo ng komersyo sa bansa. Mula sa pagkakaroon ng maraming pisikal na pwesto sa mga malalaking mall, inilipat ang buong operasyon nito sa digital na pamamaraan. Ang kanilang pangunahing tindahan at punong himpilan ay matatagpuan pa rin sa Camias Road sa lungsod ng Quezon. Habang ang araw-araw na bentahan ay dinadaan na ngayon sa Francis M. Clothing Company website, pati na rin sa kanilang mga opisyal na tindahan sa Shopee at Lazada. Ang persepsyon na tila hindi na ito sikat tulad ng dati hindi dahil sa pagbagsak ng kumpanya, kundi dahil sa pagbabago ng kanilang strategiya sa merkado. Sa halip ng mass production o maramihang paggawa ng damit na makikita kahit saan, pinili ng pamunuan na maglabas ng mga produkto na may limitadong bilang o limited volume runs. Ang ganitong hakbang ay naglalayong mapanatili ang pagiging eksklusibo ng mga disenyo kung saan ang bawat t-shirt, sombrero at aksesorya ay tinuturing ng mga collectible items para sa mga tunay na tagahanga ng master rapper at ng kulturang hip-hop. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa ingay ng mass marketing, ang FMCC ay patuloy na nabubuhay sa isang matatag at tapat na komunidad ng mga mamimili na nagpapahalaga sa nasyonalismo at sining. Nananatili si Pia Arroyo Magalona bilang isang simbolo ng tunay na katatagan at dignidad sa kulturang Pilipino, mula sa kanyang pagsisimula sa karera ng pamamahala, sa makasaysayang pagtatagpo sa discotheque ni Ishmael Bernal, hanggang sa pagiging matibay na haligi matapos ang pagpanaw ni Francis Magalona, ipinakita niya ang kahalagahan ng pagiging tapat. Ang kanyang desisyon na ituon ang kanyang lakas sa kalusugang pangkaisipan, pamilya at sining ay nagpapatunay ng kanyang mataas na antas ng pag-unawa sa buhay.